Mga igan, kahapon nagpatuloy ang hearing na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At humarap nga po dyan sa kaunahang pagkataon ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga. Pag-usapan po natin ang mga nangyari sa pagdinig ngayong umaga. Pakasama po natin UP College of Law Associate Dean, Attorney Paulo Tamase. Good morning po, Professor. Good morning, Igan, at sa inyong mga tagapanood. Unahin na po natin naging pahayag nitong si Madriaga. Sa panig po ng kampo nitong si VP Sara Duterte, weakest link pa rin. Pero ano po general assessment nyo sa naging testimonya niya? Siyempre, mukhang sensational po yung mga ibang alegasyon na nailabas po niya. No? Ang mahalaga po siguro sa punto na ito ay tignan po yung ebidensya na ibinigay ni Madriaga in light of yung iba kong ebidensya na lalabas pa ho dito sa kasong ito upang matignan din natin kung credible ba yung lumabas na ebidensya. So sa ngayon parang hindi pa matibay ang mga inilabas niyang pahayag kontra kay VP Sara? I think importante yung mga pahayag na lumabas, no? Yung value ng testimonya ay dahil insider kasi o di umano si Madriaga. So mahalaga na tignan ay kung may iba pa bang testigo na mailalabas sa impeachment at kung mayroon bang dokumento na parang susuporta doon sa mga testimonya na ibinigay niya kahapon. Sa naging proceedings kahapon, naglabas ang mga video, larawan si Madriaga para ma-establish na talagang magkakilala sila ni VP Duterte. Ito ba'y sapat na? Sa palagay ko, pwede kasi tignan yung ebidensya one way or another. No? On the one hand, pwede natin tignan yung ebidensya na magkakilala talaga sila. Ngunit kung pagiging patas naman tayo sa side ni VP Sara, yung iba din kasing ebidensya doon, parang madali lang kunin. No? Siguro parang nasabi nga sa social media, parang fanboy. So again, titignan natin yung testimonya na iyon in light of yung other things na lalabas pa sa mga pagdinig na ito. Opo, isang aligasyon din na ginamit din umano si Madriaga bilang dummy para sa bank accounts na pinaglilipatan umano ng milyon-milyong pisong pera. Pero, nagbigay siya ng waiver para buksan na yung kanyang bank account at ito'y payagan na ng bank secrecy law. Ito ba'y napakahalagang bahagi po ng kanyang testimonya? Yun po ay napakahalaga. No? Kung ang tinatanong po kasi natin ay yung kredibilidad ng testigo, pwede po yan palakasin ng testimonya ng iba pang testigo, yung testigo o yung testimonya mismo ng testigo na iyon, at iba pang dokumento na susuporta doon sa kanyang testimonya. So yung pagbubukas ng bank accounts, hindi po basta-basta po iyon. No? Kung yung mga official po natin, kung mapapansin natin, hindi sila mahilig magbukas ng kanilang bank accounts. So, maganda sana na pagkakataon yun para tignan kung tama ho ba yung mga transaksyon na binabanggit niya at kung kanino nga niyon pumupunta. Opo. At sa kabila ng pahayag ni Madriaga, may mga kumekosyon pa rin sa kanyang kredibilidad dahil meron siya kinakarap na mga kaso. May bigat ho ba yun, Professor? So kahit pa paano mayroong impact yun dun sa pag-appreciate natin sa testimonya ng isang testigo. Ngunit hindi ibig sabihin na suspect ay hindi credible na testigo. No? Kaya nga importante yung pagbubukas ng bank accounts na iyon. Kasi bagaman suspect siya, kung sinusuportahan naman yung testimonya niya ng dokumento at ng mga bank accounts, then mapapakita kung may credibility talaga yung testimonya niya. Sa pagtakbo kahapon ng proceeding, ako maraming tanong, kasama na ako dito. Yung pagpigil po ni Committee Chair Congresswoman Luistro doon sa mga probing questions ng mga kapwa congressman dahil nga nais niyang pumasok lang ito sa tinatawag na paglilinaw at hindi mauwi sa trial. Tama ho ba ito? Opo, no? Dalawang bagay po. Una, yung testimonya po sa impeachment, kung makikita natin yung mga rules on impeachment, pataas po ng pataas yung standard na ina-apply. So dito po sa phase na ito ng impeachment, dahil kakasimula lamang po, hindi pa ko ganun kabusisi yung mga pagtatanong. At lalo na po yung probing questions na mag-check kung credible ba yung testimonya. Yung trabaho po talaga nun ay nasa Senado na. Pangalawa po, kung titignan natin yung petition ngayon sa Korte Suprema, isa po sa mga nirereklamo nung panig ni VP Sara ay ayaw po nila na maging parang trial itong House of Representatives. No? So, kung hindi naman po siya magiging trial, then tama po, yung punto po ng pagtatanong ng mga mahihirap na tanong kung credible ba yung testimonya, yung testigo po ba ay nagsasabi ng totoo, etc. Sa punto pa ko yun ng paglilitis sa Senado kung tatawid nga po doon.
Pero ang hirap po yatang gusto magtanong para linawin nang hindi ko nasasalang ang merito ng kasong pinag-uusapan. Tama po, no? At gets ko po yung, naintindihan ko po yung concern na iyon. Ngunit yung standard po kasi ng ebidensya dito sa impeachment, kung titignan po natin yung patakaran ng House, yung ginagamit po nila na salita ay probable cause. Opo. So hindi pa ho nila binibigay kung ano po yung kahulugan ng probable cause, pero kung titignan natin yung normal na kahulugan yan sa legal na aspeto, no? Gaya ng mga preliminary investigation, ang sinasabi lamang po niyan ay yung ebidensya na sapat para sa isang reasonableng tao Opo. na maniwala sa isang konklusyon. So napakababa po nung standard na iyon. Okay. So, kung ito ay hindi impeachment trial, kasi nasa Senado po yun at ito ay parang paglilinaw lang, ano, gaano ho ba sa tingin nyo kahaba ang tatakbuhin sa Kongreso? I think yung pagbawal po ni Congresswoman Luistro doon sa probing questions, no, yung malalalim talaga na cross-examination, yun po precisely yung sinusubukan nila na pabilisin po yung proseso. Okay. So, hindi naman po kailangan na matagal ito mga pagdinig ng House, baka batay po doon sa mga subpina na inilabas po. Siguro mga kakaunting hearings pa ho. And therefore, matapos po nun, meron pong 60 session days yung House o yung Committee on Justice upang gumawa ng isang report. Opo. So probably mga iilang buwan pa ho itong proseso. At sa takbo nito, dire-diretso na sa Senado, tingin mo, Professor? Depende po kung ano po yung appreciation ng Committee on Justice. No? Kung maging ng plenaryo po, kung makakakuha po sila ng 1/3 Okay. ng buong kapulungan upang bumoto para tumawid dito sa Senado. Okay, maraming salamat po. Ayan, Professor Jojo Tamaso ng College of Law, Associate Dean. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.